Hi everyone, welcome back to my channel, Forever Here. I hope that you are all doing well. Am I going to dare to do this way? Can you see that on my screen? Am I about to get my second strike? I've almost worked off the first one. I feel like I can take the risk. I say whilst holding my breath, but it was time. I needed to watch this today. So a couple of you, thank you so much for letting me know that this had been English subbed. And the reason why I was holding off is because I was thinking there might be a couple more episodes leading up to the anniversary. However, I'm just so grateful that we get anything from these boys. I mean, I do not deserve them, firstly, and anything from them is an absolute gift. So obviously I'm not a part of Spotify anymore, so I was waiting to subscribe, especially for this and perhaps other episodes, which is why there was a little bit of a delay. But the delay is all gone, and I'm really excited about this. So we are back with Atin Atin Lang, and with a very special episode. So I think they're going to talk to us about everything Pug to Tug related, everything that they faced, how they overcame stuff, and this is really chill. I didn't even look at like the footage and the clips and the photographs from this because I thought at one point I'm going to watch it, so I don't really want spoilers, but I didn't even realize they were in their little socks and stuff. It's just so chill, so chill. So what I am going to do is stick to what I did the last time around when I watched all of these podcasts, is that I'm just not going to talk. I'm just going to try and listen, maybe make a few notes and stuff. Obviously I'll like jibe in but I'm going to do minimal pausing, minimal talking, and then we'll talk on the other side of it. What do you think? Shall we enjoy this together? Okay! Welcome po sa aming special episode ng Atin Atin Lang. Look at them. Atin lang with SB19. I'm so excited. Ang title ng episode na to ay 5 piso't isang pangarap. Ano Grabe ibig naman sabihin title na nun? yun. Piso tayo isa-isa. That makes perfect pero sense. isang pangarap. Ngayon, pag-uusapan natin ang buong pagtatag era. Please do. Kung paano Sabi naging ko. matatag talaga si SB19. Wow, tumatag ba? Paano ba nagsimulang pagtatag era? After matapos Oh my gosh, I don't know what to look at. Ano yung huli? Niebe. After ng tour. Meron It was tayong Wyatt. three song. Oh, Wyatt. Wyatt, Niebe, tsaka Ligaya. Ligaya. After nun, Oh. Wyatt tour. next year, nag-start na tayo nag-preparation Oo, ano, for... hindi na natin pinaperform yung Ligaya kasi pampasko lang pala siya, no? Oo, i-perform mo sa mga... Do it now. Vermonts na rin naman eh. Malapit na mag-Vermonts. Pwede na. Pwede na siya. Pwede siya ipasok ulit. Anong unang So handsome. ginawa natin ng pagtatag? Gento ba agad? Yung inasikat. At ano yung trailer? Trailer muna. Naalala niyo yung trailer? That's Di ba trailer. recording muna? Parang wala pang kanta nun. Nung Wala pang nag-trailer kanta. tayo. Hindi, meron na. Trailer ba na una? O kasi yung Cream Zone mo na music nun, wala pa siyang... I'm so hindi pa tayo distracted. nakapag-record nun. Ah, talaga ba? Meron na yun. Anong topic? Wait, what are they figuring Kung out? anong nauna, recording o yung trailer? Nang, Yung trailer natin na Pagtatag. sumabog tapos lumakad tayo. Parang... Napag-record na tayo noon. Alam ko nga Pero nakapag-record. hindi pa tapos. na? Hindi pa tapos Or yung hindi mga pa kanta. nami-mix siguro. Ewan ko, parang ganun. Sa condo mo pa yung dating recording, no? Ano masabi niyo sa trailer? Dapat, Actually, isa yun sa mga natuwa akong gawin. yun. Yun, oh, yun ang masarap. Lucky me. Lucky me. Lucky me, baka... Lucky, Hindi. 20% tayo. Magagalit si Papa JC sa'yo. Pero yung trailer na yun, isa yun sa mga Oo, bagay oo. na Sige, natuwa sige, akong muna, gawin. muna, ikaw muna. Kasi bukod yung trailer, meron pa tayong intro Joker. cinematic. Parang... Sorry, Pablo. Yun? Hindi, ba yun na ba yung trailer? Yun na yun. Oo nga ba, isa lang pala Magkasama yung yun. So, magkasunod. acting, Oo. nakamotor ka pa. Uy, alam mo, Tapos- proud ako dun sa moment na yun. Yung nag-acting tayo lahat, proud ako dun. Ganun. Paano yung still? Alin. Yung ginano niya yung may dugo. Ang dugo. Paano yun? Dugo. Sige, Okay, kain oh. muna kayo. Ano masabi sa trailer? Gosh, Sel looks so Sarap. handsome. Trailer, ang sarap. What's new? Sobrang saya na experience na yun. Kasi first time ko makita yung Wii na nag-acting din sila. Tapos tuwa ako sa kanila kasi talagang bagay todo talaga sila mag-act. Kumbaga, nag-enjoy din sila talaga sa ginagawa nila. Oo nga. Favorite ko dun si Kalipa yung Shout out to Kalipa, ang husay mo acting. Tsaka yung maganda doon yung may aso tayong kasama. Oo, ang dami nating Ang pangalan ng ginapakulo aso? nun.
Chimney. It was like Chimney. Sabi nyo nasa Jimmy. ginto. Oo, di ba? Ang galing dahil natin. Tapos, tinawag pa natin si Sir Pepe para I wonder what breed of dog that is. Tapos They're yung so mga plano cute. natin, hindi natin nabanggit actually na gusto natin masusunog siya talaga ng apoy. Pero syempre, bawal yun. Baka Ibang tao madisgrasya. na lang. Oo. Professional yung sinunog Professional namin. yung sinunog namin. Pero ang saya nung pagtatag, ang saya nung binubuo yung whole concept. Nagkaroon din tayo ng brainstorming nun sa pagdating sa Gento tsaka sa mga susunod na mangyayari. Tapos gusto ko yung idea na parang naging tayong teleserye, yung may sumabog na usually ginagawa sa mga tapos naglalakad. Sobrang kabado rin ako nung time. I'm smiling like an idiot at Stella possible na may adjusting lumipad his na dibdib shorts. sa atin. So, What's pero wrong with me? For the content. For the kailangan ko art, siya gawin. syempre, oo. at natin, passion. Pero masaya yun, masaya. Isang parang ambitious project natin na hindi naman siya music video talaga, pero yung trailer nga for the EP. Pero ang saya talaga nung part na yun. Tapos, yung ginawa natin siya, yung pakiramdam ko for Gento and the whole album, parang, na-hype ako. Alam ko na parang something good will happen. Parang ganun. Kasi, yung idea na yun, parang nasimula natin siya nung pagsibol. Yung biglaan nating nagkaroon tayo ng fashion film. So, actually, yung fashion film na yun, parang di ba biglaan yun, hindi talaga siya nasa plano. Pero, nung stylist pa natin si Kuya Mark. Tapos, sabi niya, gusto niya ng fashion film. Tapos, sabi I ko, love that film. parang random lang po na magkakaroon bigla. To this day, Stella's... Ipasok natin since magkakaroon kami ng EP. Kaya siya pinasok sa pagsibol. I'm so distracted. To this day, that Stell is my background on my phone. Naging I can't move First time forward. natin maging makeup artist si Mama Mac nun. nung time na yun. Aha! So, parang naging process natin na since nasa flow tayo nung trilogy, before natin ilapag yung first song or yung i-introduce, para i-introduce natin yung EP na yun, naglalabas tayo ng something katulad ng fashion film. Tas nung pagtatag, trailer ba ang term natin? Trailer. Ano kaya sa susunod na? Naging naging concept, parang nga siya Concept trailer. Kumbaga, sa pinakita pa lang na video, makukuha na yung kumbaga the whole idea ng kung ano. Absolutely. And get hyped up. Gento. Naplano na rin, Gento na yun. Kaya, Tapos nag-shoot na rin tayo ng Gento. After Simultaneous yun, di ba? Kasi yun din yung costume natin sa Gento eh. hindi. Ay, iba ba? Sorry. Iba. Pero Similar. ang pinaka-weird kasi sa akin, Ish. alam ko na parang, syempre ginagawa natin lahat yun. Wala naman tayong ine-expect talaga na mangyayari. Pero after everything na nangyari, nung nagtutour na tayo, nag-viral si Gento, na hindi ko akalain talaga na mangyayari yung ganung bagay. Kasi usually parang andun tayo sa mga pacing natin na magiging consistent lang tayo. Pero hindi natin expect yun kasi medyo nagmamadali na rin tayo during that time tapos may tour. Tsaka Parang hinabol kasi natin yung tour nun di ba? Siguro parang siguro 'di ba sa sobrang dami mong ginagawa, madalas hindi mo na namamalayan or hindi mo na ina-anticipate kung ano yung possible na mangyari. Tapos habang ginagawa natin yung lahat, yun nga parang kailangan ayusin yun sa tour, 'di ba? Parang ano rin yun ang daming inayos nun. Alam ko, na unang mataga Tatag yung tour. si tour. Oo. Hindi pa tapos yung mga kanta. Ganun nga. Oh gosh. Kaya hinabol talaga natin lahat. Tapos naalala ko, Okay. From a planning perspective, I kind of understand. Nung pinapagawa mo yung choreo kay Kuya Jay, sabi mo something na pang TikTok talaga or maalala. TikTok talaga. Kaya naalala ko na parang kaya siya ganun lang din. Kasi yun at sinabi mo kay Kuya Jay na yung choreo gawing madali or TikTokable. Nag-work naman. Grabe. Malaman yun yung mga gusto kong naririnig talaga ng mga... So bago tayo lumipad, Someone poked Stell what's happened. He's gone into a deep trance. Tsaka I Want You. Ay, ganun ba? Na-release na natin buong EP. Tsaka tayo nag-tour. Nag-kick off tayo. Nag-kick off tayo ng June. So marami pa pala tayong ginawa bago tayo lumipad. Tapos, nung na-release na yung I Want You, hindi pa viral si Gento. Tama? Oo, parang hindi pa. Parang hindi pa. Nag-viral na.
Nag-viral naman siya. Well, no? I think it was. Did it not go viral pretty quickly? So parang meron tayong isang buwan bago nag-viral talaga si Gento. Hindi mo talaga alam kung anong possible na mangyari sa mga kanta. Pero ano nyo, tignan nyo, ano yung different, paano masabi na matatag na tayo ngayon compare mo sa before? Sa mga nangyayari. Kasi same naman eh. Meron Alam mo tayong ano film. masabi ko? Nag-viral yung isang, kung ano man, kuwari, Gento, nag-viral ngayon, nung pagsibol, si Mapa. Paano mako-compare na matatag ka ngayon? Siguro masasabi ko dyan, masasabi ko na matatag na tayo kasi ang problema na natin ngayon, yung dami ng ginagawa natin. Dati, naghahanap tayo ng gagawin. Di ba? So, ibig sabihin, dati, hindi pa tayo inuulan ng challenges. Pero ngayon, punong-puno na tayo ng challenges. Paano yung internal. Kasi external, marami tayong challenges eh. Maraming pang-aasar, maraming batigos. Pero, ngayon, Internally. paano mo, yung health mo, yung ano mo, di ba? Parang lahat sunod-sunod, sabay-sabay. Pero, I hate that fact comes up so casually. parang worth it pa rin naman. that they Alam mo naman ridiculed na yun us. Yung gusto mong gawin. Tapos, yung malalaman mo pa na, oh my goodness, nag-viral yung kanta mo. Di ba parang, yung very fulfilling yung mga nangyayari. Magandang point din yung maraming challenges. Oh, Kasi mahirap Jen, talaga hold that mic up to your mouth Dati, like this. Hindi Put it in your madami, mouth. Pero I didn't medyo just say ano that. Tayo, pagod na rin yung feeling. Gano'n. Ngayon, parang hindi mo naman pagkasya yung isang araw. Hindi na enough yung isang araw para sa dami ng ginagawa. Yung challenge mo dati, ano susuotin natin? Wala pa tayong costume. Ano kakainin natin ngayon? Ano ba? Hindi. Paano tayo kakain? Pero ngayon, ano Yeah. ano bang kakainin? Anong kakainin? Ano kakainin? Tapos ngayon, sobrang dami ng events, 'di ba? Parang attend ka na natin. Yun yung pinagkaiba. Ang dami ng challenges talaga. Dati, magpupunta event, yung sa simbahan malapit sa office. Naka-costume na tayo, naka-makeup na tayo, tapos mag-jeep tayo papunta. Tapos yung makeup natin, maputi pa sa lahat. Maputi pa sa polo. Ako na yung maputi pa sa polo. Tapos naka-jeep tayo. Pwede na pang St. Peter eh. Kaya mag-aabang pa tayo ng jeep na konti lang nakasakay kasi nakakahiya eh. Oh. Bigla. Masasabi mo matatag ka na kapag nagre-reminisce ka na dun sa ano eh. Sa mga nakaraan. Yung mga nakaraan eh. Yung mga nakaraan mo na alam mong pinatatag ka. Yung mga ganon, yung mga ganong bagay. Pero alam nyo, from time to time, nag-jeep pa rin ako, nagbabasa ako, nag-aangkas Maganda, syempre ako. Kasi parang ako, personal, nami-miss ko yung feeling. At kahit balot na balot ako, ngayon nga lang, balot na balot ka, mag-jeep ka. Ganyan din ako minsan, nag-jeep din ako. Lalo na sa mga familiar places na, alam mo naman, yung parang, ay, ano to. Kasi before, no choice ka eh. Di ba, kahit di mo alam yung lugar, mag-risk ka na mag-jeep talaga, bahala na kung saan ka bababa. Ngayon, ngayon, siguro improvement lang. Basta medyo kakabisado mo yung lugar, doon ako nagko-commute. Pero maganda yung kasi parang, di ba, yung sabi mo nga na yung struggles mo before, kaya natin na-define na matatag na tayo. Kasi, pag sa buhay sa hirap ng pinagdaanan natin, as a group, as individual, parang, yung pag nakikita mo yung mga challenges ngayon, katulad ng anong kakainin or paano natin pagkakasyahin yung schedule. Pero pag inisip mo before na Wala kang schedule. meron kang schedule nga, meron kang, sabi nating 12 hours na training, pero hindi mo alam ano yung nangyayari sa ginagawa mo, walang output. Papupuntahan. Oo, yun yung nakaka-demotivate kasi trabaho ka ng trabaho pero walang output. Unlike ngayon, parang at least meron kang nakikita, natatrack mo talaga, uy, may pinatutunguhan yung paghihirap namin. So, better na may ganitong challenges kaysa before. Kaya, di ba, parang, lagi lang sinasabi, parang, wala na naman tulog. Okay na yung walang tulog kaysa walang gising. Hindi, parang ano, di ba, parang, okay na yung sobrang busy kaysa walang ginagawa. Kasi, Like how they put a naranasan positive natin spin yung on nag-aabang tayo sa everything. wala. Hindi natin alam kung anong mangyayari. As in. Yun yung mga times na, di ba, nagko-commute talaga tayo. Pero parang papapokestion ka araw-araw, tama ba talaga tong ano na to? Path na to? Parang, pag naglalakad ka ng mahaba, sumasabit ka sa jeep, pagsapalaran ka, parang feeling mo, ba't
Ganito ba talaga? Naalala ko pa yung Oo. nag-McDo kami, naiwan ni Josh yung bag niya. Kasi yung paunan niya. Yung Oh no. Ang weird kasi, buong bag yung naiwan. No. Usually, cellphone mo lang, or yung mayroon Buong pa bag extra lang. bit-bit na extra paper bag. Sa kanya, buong bag eh. Sa Sanlo, no? Ayun, no, San- in-email pa natin yung branch. Yung branch para makuha yung bag. Para makita yung Ang bag. daming kaganapan, kaya masasabi mo talaga na matatag talaga. Hindi biro. Tsaka, Hindi yan. compare niyo yung nung first press ko natin. Oh, tsaka yung gosh. Press ko natin nung nirelease natin yung pagtatag. Can we Grabe not yung talk about that build-up press niya. con? Yung setup, yung lugar. Tapos pinaka-kakaiba is yung tanong ng tao. In the level of respect Yung questioning too. sa atin nung una natin, parang super doubtful nung lahat, ng media. Parang very, alam mo yon yung di mo alam paano mo sasagutin ng maayos. Aywa. Kasi For the first time offensive in our life, yung yun yung iba. parang na-feel ko na cornered tayo. Alam mo yung parang tinatrash talk ng lahat pero in a different way of di ba? Parang in a art of war, ganun. Parang ganun. So parang corner tayo. Ano to? Gusto lang ba tayong pag-viralin sa negative stuff? Parang ganun yung naisip ko. Although, syempre, wala naman akong personal grudges dun sa mga tao. No, of course. Pero, Kasi bago tayo oh, eh. hindi ko nga Curious sila maalala. Sino hindi ba ko sila kayo? kilala. Ganun Oh. Ay, wow. Sino ba kayo? Sino ba tayo? Parang ganun tayo tanongin nun eh. Pero in a way, para siyang ano sa akin, it's a challenge during that time. Paano natin, pag nalusutan natin to. Of course it nalusutan was. natin Lahat. Parang ganun siya, yung naisip ko nun eh. Oh, Josh Parang Cullen. yun nga eh. Yun yung gusto ko lang ipasok yung sa Cream Zone na parang ito lang yung meron tayo eh. Parang gawa sa pawis luhat go. Wala tayong koneksyon, wala tayong resources, ni costume nga, wala tayong pambili, wala tayong pangkain. Parang ito lang yung meron tayo pero ito yung narating natin. So, ano pa yung makakabuwag sa atin? Ano pa yung makaka-break sa atin? Di ba? Parang lahat ng ibang bagay, yung mga external things, maliit na bagay na lang yan kasi ito na yung na-build natin Totoo sa yan. sarili natin. Sobra. Tsaka may na-realize ako, alam mo, throughout the years, kasi syempre, growing up in the Philippines, or cultural, tsaka syempre yung environment, uso talaga dito yung stereotyping. Pero dahil sa ginagawa natin, sa parang na pagkakaano natin, parang doon ko na-realize ever since, parang ako wala na yung ganung part ko masyado. Parang Stereotyping in what way? Ano man yung ginagawa ng tao, parang may reaction ka. Oo nga, na-realize ko lang din yun. 'Di ba? Parang mas na-appreciate ko lahat ano mang ginagawa ng ibang tao, ano man yung art niya. Parang mas hindi na ako na yung para ignorante na, hindi mo maganda yun. Parang mas nagte-take ka na, ganon. Mas talagang nagkumakain ka na ng talagang gawa ng iba more than pintasin yung alam mong pinaghirapan. Tsaka siguro alam mo yung path eh. Kumbaga, hindi naman lumabas yung certain output na yun ng biglaan lang. So, possibly, may pinagdaanan din sila bago sila mag-come up doon. Naalala ko lang, nabanggit niya yung stereotyping. Dati ako, mahilig akong mag-check kung kilala na tayo ng mga tao. Tapos Cute. kasama nasa sasakyan tayo. Ikaw ba Wala kasama ko si nun? Stel lang kasama Stel lang. mo. Tapos sinanong ko yung driver kung kilala niya ba yung SB19? Tapos, yun yung sinabi niya nga na yung mga nagpipiling Koreano na mukha naman sinto-sinto. Hindi ko makakalimutan yun. Pero, I'm not ashamed of that kasi alam ko yun yung ginagawa natin. Talagang proud ako sa ginagawa natin. Kung yun man yung tingin niya, okay lang, basta kilala niya tayo, di ba? Yeah. Yun yung mahalaga eh. Parang siyang, yun aware sabi siya. ko sa Filipino, growing up dito, medyo uso talaga siya. Pero pag matatanda narinig mo na gano'n, matatawa ka. Kasi at least kilala ka, di ba? Dati tayo nagtatanong. Filipinos Ngayon, are already tayo na yung slightly tinatanong more driver. thick-skinned than Ay, may others. SB19. Dati ba yan? Ay, So, pag sumasakay ka ng Grab, tatanungin, Kuya, ikaw ba yung sa SB19? Ay. Tapos sasabihin, ikaw na yung tatanggi. Ay, di po. I think just you can't believe that he's famous. Ikaw na yung tatagay. Minsan nakakalusot minsan hindi Ngayon, alam mo, na-realize ko rin yung difference ng tour natin. Dati sa mga school lang tayo. Ngayon, may international na. Yes. Anong favorite mo sa pagtatag tour? Oh, this is cute. Tour mismo. I mean, Lagi Let's niya say mabanggit Stella. sa You're okay, Stella. You've been quiet. Yung sa kay Style, yung napansin ko kay Style, yung experience talaga ini-enjoy niya eh. Ini-enjoy niya sa lahat-lahat. Yung mga Favorite ko kasi mag-travel. mga experience na hindi makakalimutan. Kasi, hindi lahat ng artist na yung mga pinapangarap na ibang artist natatamasa natin eh. So kumbaga tayo yung sobrang maswerte talaga, very fortunate eh.
And sa million artists sa Pilipinas, biruin mo like there are 5, like creatures, human being na nabiyaan ng ganitong bagay. So na-realize ko rin na minsan napapalagpas ko yung mga blessings na natatamasa ako ngayon when other artists are really, like striving for it and looking up na sana ako din ganyan din, sana ako din ganyan din, sana ako. So it's a big din. Minsan talaga pag dumating sa point na parang may wall na rin na parang na feeling mo talaga na parang nakadikit na yung isang shoulder mo sa wall. Mapapalook back ka talaga, babalik ba ako, tapos makikita mo na yung ibang tao talagang papunta pa lang is ikaw may wall na nakaharang sa mo. Kung babalik ka ba or babasagin mo ba yung pipiliin mo. Kumbaga dalawang choice lang So ayun, parang it's it's a big blessing and look how Josh is listening to him. Ma-appreciate mo lahat ng mga very kaunting bagay na na nangyayari din. Whether it's maganda talaga na talagang i-look back mo kasi minsan matitaken for granted. Oh, they would never. They would. Come on. Kumakain ka lang ng manok na may langgam. Ngayon, endorser ka na ng manok. Diba? May mga... Oo, nilalanggam na. Lechon lechon manok na may langgam. Talagang pinapapanga lang Lechong manok ba yun? O yung Basta fried chicken. Convenience store. Tapos kung ano yung mga nandun sa ref dati na pagkain, kanino to? Kakainin ko yan. Tapos kinabukasan magtatanong sila, sino nagkain ng to? Ay, di ako yun. Kaya ako lang naman natutulog doon. Ayan, alam mo na. You're still coming out now. Kay Justin, sobrang kabalikan. That was cute how they were looking out for Stel right there because he's unusually quiet. Parang, yung tipong pag tinignan mo, meron siya lahat. Parang, ganyan baon mo? Pogi. Ganung bagay. Pag meron siya lahat. Hindi, pero parang gano'n. Yung parang, mapapatanong kayo, bakit nandito ako? Bakit ganito yung yung posisyon ko sa buhay? Ano ba talaga? Parang swertihan ba talaga? Parang gano'n. Pero yun nga parang natutuwa ako naman kasi syempre na etong mga to nabubura utak ko ng pagkain. Talagang pag meron sila extra, namimigay naman talaga sila. Ayo, nanakawang ka. Jeep ba yun? Jeep, oo, nanakawang ka sa jeep. Oh, no, Jeep yun. MRT yun? Naalala ko yun Hindi, jeep pero na-realize ko na sa MRT na tayo Kasama tayong dalawa nun. Ay, nawala yung ID mo. Lahat. Yung bag mo na shoulder bag. Kasabay tayo na uwi dahil pa 200 na nga lang yun. Kasi allowance para bukas na pang Nanakaw pa. Oh, Kenny. Yung ID yung bad trip kasi dun Yung ID yung bad trip dun. Kasi yun lang yung isa-isang ID na meron ako. Tapos... Tingnan mo yung sabi. Kasi naman... Yung pera mo 200 ba yun o 50? Tapos naka-OOTD ka pa. Please, fashion is life. Akala tuloy malaki yung dala mo. At least ma-forma pa din. Oo, di ba? Yung pera na yun, hiniram ko pa yun. Hindi ba hiniram mo sa akin yan? Hindi naman. Hindi yan. Ngayon nare-realize ko rin yung yung ano ba yun yung idiom ba yun? Or hindi ko alam yung isang kahig, isang tuka. Kasi dati parang yung ganun yung life natin. Parang we live for the day. Parang para makasurvive lang ng araw. Pero looking back, parang ngayon, di ba? Araw-araw may ganap na tayo. Hindi na tayo nakakipagliwaliw. Dati, nakapagliwaliw tayo. Tayo lang. Yung mga siraulo liwaliw. Yun din yung nami-miss ko. Yung mga ganung bagay. Paano pag may pumasok na yung mga trainees natin? Yung nung nagka-training tayo, although masaya alahanin, para sa akin, ang daming sayang na moments na sobrang mas gumaling pa sana tayo, mas, alam mo yun, yung parang sana meron tayong knowledge kung ano meron tayo ngayon para mas na-apply natin at talaga mas na-dominate talaga natin na mas maayos yung resources din kasi pre. Wala naman kasi talaga, wala talaga yan. tayo. Tsaka yung sistema, isipin mo, ikaw, i-record yung kanta. Gagawa ng steps. Tapos, iisip ng costume. May make-up pa may sarili mo. Di mo, tayo rin tayo nabibili. Yes, no joke. Really. Alam mo yung sana This is why there's no comparison between SB19 and anybody else. Alam mo yun, yung mga gano'n, sana Well, actually between any two artists because they've not gone through the same thing. Ngayon, parang before sana, pwede talaga natin i-seize every opportunity. Pero ngayon siguro, yun nga sabi ni Ja, parang sa bagong trainees. Mas ma-apply siguro natin siya in the future sa mga bagong talents, trainees at mga... Pero siguro maganda rin na hindi tayo na spoon feed masyado ng time na yun. Sabi ko nga experience is the best teacher pa rin talaga. Kasi kapag
ayun nga, pag napunta ka sa, pag wala ka nang pupuntahan. It honestly was the best your thing that back happened is to against the them. wall, ang only option mo na lang is to break through. So tayo, since wala tayo ng everything, parang may tumayo para mag-choreo, may tumayo para Kanta. Dati, Yeah. as in yung parang, alam mo yung sobrang pasikat natin, lagi natin pinagbabackflip si Ken. Yun na yung highlight. Do one now. Ayaw. Matagal na nga siya hindi nagpa-backflip eh. Pow? Pakitaan mo, ito rin. Hindi, backflip mo dyan. Ako ba, gasuggest eh. Ano mo yan? Ba't di mo na ginawa, never ka nag-backflip Actually, ulit? natakot na ako nung time na parang na-injure ako. Okay. Sa kamay. Natakot na ako mag-backflip. Natakot ako mag-breakdance, baka mangyari ulit. Kasi, Yeah, in that case, please don't. baka mawala pa dahil lang na-injure. Tama naman. So, Yun. Siyempre, ibigay na lang natin sa iba. Kumbaga, Tsaka hindi na natin Okay, Sa iba. Front flip naman. Front flip naman. front flip. Naalala mo yung sa Wii, nangyari kay Kachi. Sobrang ako, kinilabutan ako. Yun, diba? What if sa atin nangyari o isa sa atin, yung nangyari sa kanya, feeling ko sobrang heartbreak yung nangyari sa kanya na parang, syempre kung love na love mo yung magsasayaw, tapos hindi ka makakasayaw. Alam mo, minsan Ganyan din naramdaman ko eh. Naiisip ko rin yan na what if mangyari yung, Wag naman. Huwag naman sana. What if, di ba kasi may mga artist na kailangan nila magpa-opera kasi hindi na sila makakanta na. Yun yung Please look after yourself. kinakatakutan ko na talaga. Prevention is the best cure. Bigla siyang pumapasok sa isip ko bigla, what if mangyari pala yung ganun. Alam mo yun? Tapos may one time na nag-dream ako ng ganung bagay. Siguro dahil His kakaisip ko biggest yung fear. ganun. Minsan kasi nag-manifest sa dream mo. So nangyari siya, as in umiyak ako pagkagising ko, basa yung mata ko kasi Talaga? hindi na ako makakanta, ganun. Wala na siyang, kahit anong gawin ko, hindi ko na magawa yung mga R&B na Oh, kulot kasi Ken! talagang ganun siya. Ano yung mga ganung bagay, tapos umiyak talaga ako nung nagising ako kasi, Oh. We want Specific daw. Pero alam mo, R&B specific. vocals. kasi ginagawa yung, mga ganun-ganun, di ba? So, sa dream mo, grabe. Nakakatakot. Ken! Pero speaking of kulot, ako rin meron akong napanaglipan. Nakalbo ako, kasi nakalbo talaga ako, hindi na tumutubo yung buhok ko. Tapos iyak ako ng iyak That's quite the pagising. same thing. Kasi Pow? nagkaroon ako ng alopecia na parang hindi ko alopecia or Trainee pa. stress. Oh gosh, yeah. I like this, talking about fears. Pero ano, ang daming nangyari eh. Parang lahat yun, hindi mo pagpapalit kasi lahat yun, ginamit mo kung nasan ka na ngayon. Lahat yun nangyari sa'yo kasi eto ka na ngayon. Di ba? Yeah. Matatag ka na talaga. Sobra. Yung tour, siyempre nagkaroon na tayo ng Wyatt Tour. Okay naman yung Wyatt Tour. Di ba? Okay naman yung Wyatt Tour. Pero yung pagtatag tour, iba yun. Dami kasi. Iba yun. Sa It was Pasig, bigger. sa West. Tapos, lahat solo concert natin, wala tayong kasamang dancer. Pero pinupuno natin yung venue. So, dun pa lang, parang it's an impossible feat. Di mo alam kung makakarating ka dun sa gano'n. Ano nga yun, medyo mabilis. Medyo matagal tayo nagtitraining, pero medyo mabilis din yung pagiging natin. Yung parang pag-angat. Na parang nabunot ka. Hindi, pero yung once na nagkaroon tayo ng jump start, mabilis nangyayari lahat. Nakaka-overwhelm siya. Tapos, for us, syempre, iba-iba ng take eh. Yung iba, na-depress din. Yung iba, masaya. Yung iba, parang takot. May mga ganon. Alam mo yun? Yung iba-iba ng... Yung sabi mo, di ba, minsan parang feeling mo, umaabot sa point na hindi mo alam kung masaya ka pa dahil ito yung ginagawa natin. Hindi mo na naiisip. Hindi mo na, Hindi mo work na siya. Hindi mo parang na natatake in yung nangyayari. Parang siya, ang dami bigla nangyari. Pero ako thankful talaga na may ganung opportunity dumating sa atin bigla na hindi na natin dapat pakawalan to, na natin to, i-all in na natin. Doon na tayo natutulog sa studio noon eh. Di ba? Noong mga time na yun. Para lang makapag-project and syempre, ma-retain yung momentum. Speaking pagtatag tour, ano bang nangyari sa atin ng Wyatt Tour? What do you mean? What happened? Mabilis Ganun na din kasi yun yun eh. Tatlo lang, New York, LA, tsaka sa US, yung sa US natin. Hindi tayo nag-Canada. Mabilis lang. Justin has a really good Pero memory. nag-Dubai tayo. Dubai. Dubai, US. Tsaka Singapore. Pero yung US na tour, tatlong states. Tapos yun. Tapos after ng Wyatt Tour, nag-prep lang tayo ng album, tas tour na din Pagtatag agad. ulit. Oo.
Pero yun nga eh. Mas yung pagtatag eh. Ano ba? Anong favorite? Kasi syempre yung concert, nakita na nila yan sa mga vlogs natin. Pero yung mga free day natin na nung pagtatag tour, anong naaalala nyo? Free day ng pagtatag tour? Anong mga free day ng pagtatag tour naaalala nyo? Basta yung Rizal po. Ang Hindi naman pala free day. Ang favorite ko talaga, Santa Monica. Santa Monica Pier ako. Yan, wala talagang... Yung pinagshota natin. Pinagshot ng Freedom, yung may Ferris wheel sa tabing dagat. Yung may roller coaster, mini roller coaster. Ken, Ano? were you there? Yung... Someone was in that music video that looked a lot like you. Banff. Ay, Oh gosh, so Maganda. beautiful. Ganda nun. Sobra. ano ba Maganda pa rin siya. Na maganda doon, yung fog na sinasabi? Hindi, yung Yung scenery. Ken? Bariga. Picture tayo Hindi, yung may umakyat kasi tayo yung may cable car. Nakakatakot talaga yun. Kung walang ulan, Maganda yung makikita view. natin yung view. Kaso, sobrang foggy. Oo. Wala tayong view. Joke lang. Pag nag-stop, gumagano siya. Ayun lang. Wait talaga. Ako yun. Ako, tatalo na lang ako, pre. favorite kong moment siguro ng mga free time. Yung hindi naman siya takas, pero imbis magpahinga, lumalabas tayo sa gabi. Kasama yung mga Making the yung most of team, every yung moment staff there. para maglakad, kumain ng mga sikat na street food, yung mga burger, street food nila. yung mga hotdog sandwich. Yung kinain natin hotdog. Yung mga fries. Meron yung chocolate style, na parang crepe paper na may chocolate. Ay, yung parang anong tawag doon? Ano ba yun? Yung ice cream Kumain nga. tayo Crepe. dun sa may tabi. Oo, nakalimutan Basta ko. sarap Oo, nun. sarap din nun. Sana may ganit Sa New York? Croffle? Hindi, iba pa. Sa New York? Iba pa Oh, yun. New York yun. Sa New York. Ay, pagbalik na natin, mag-Boston na tayo nun. Kalimutan ko. Oo nga, wala pa kasi Josh nun. Wala ka rin nun eh. Nandun ako. Sino kasama namin? Hindi. Kaming tatlo pa lang. Tama Kasi ako nun. nandun pa nga pala sila. Oo, Kasi nung- hiwalay kayo nun kasi siya may shoot siya nun. Tapos ikaw Nandun pumunta ako. sa Warner Kasama ka. Bros. Basta Studio. kasama kayo nun, tapos kaming tatlo. Tapos sumunod Kasi kayo LA. after. Team New Kasi York kasama kami, tapos tayo kayo eh. Team LA. May iba pa. LA Kasi, kayo. hindi iba pa. Iba pala Tapos yun. yun yung naalala ko yung every LA, night baby. lumalabas kami para maglakad, kumain. No? Saya. Yun. Ayoko Pero lang doon. kasi Ang I sikip-sikip ng kwarto eh. I love traveling Siksikan tayo talaga. tatlo sa isang maliit na kwarto. Para yun na yung pahinga mo eh. Kahit Work. hindi ka talaga exactly nakahiga, nag-rest. Pero yung Makita parang mo yung- ma-experience yung lugar. Iba kasi. Iba pag parang Iba yung hangin eh, no? Yung Exactly. mamahaling phone. Whoa, what a Pero thing to nasa kalsada notice. nakahiga. Tapos parang pag tinitignan ko, kinis pa nung cellphone, brand new pa. Kasi daw yung mga homeless daw, may funding ng government eh. Meron silang, pinapondohan sila, binibigyan sila ng pera. Oh, legit, binibigyan sila ng pera. Mag-mic ka. What did you say? Nagla-live nga rin sila. Same ah. Nagla-live. Oo nga, nagla-live nga sila sa streets. Talaga ba? Oo. Nagla-live sila Nanonood na ako sa streets. TikTok eh. Sa TikTok, naka-live Meron pa sila. dyan, yung ginagawa nila yung gumaganon-ganon. Yan na yung Thank you for bago. the flowers. Oo. Sa Canada, marami. Yung na-witness din natin yung ano. Zombies. Hindi, yung Ay, basag ano. Oo, may Oo nga, sa San Francisco, nagsushoot tayo ng Freedom. Fuck. Hindi nila alam yun. That's not a good Yung experience. may nakapark na kotse. Yung, ano yung sisters? Kaya sabi ko nun, Ano yung yung building na umikot-ikot yun? yung motor na yun. Naka-Harley Yung pa. Pink Nung Sister. Naka-Harley Davidson siya na Something. ano. Tapos Tapos umikot-ikot na siya. Oh my Dalawang ikot gosh. siya. Sabi ko, Tapos meron talaga tumigil itong siya, no? masamang, Oo. meron talaga itong masamang plan. Para siyang Tapos yun watcher. nga talaga, pag sunod ng kotse, nakasunod sa kanya, nagtigil din siya kahit nakastop. It's good that they've got their wits about them. Binasag lang sa harap Kinuha natin, yung no? kotse, tapos Mayroong kinuha. wala lang, no? Kaya nga di ba may mga karatula? You're really at the mercy of wherever you are, aren't you? So you have to like Kasi bawal constantly keep mag-iwan ng watch. Parang halatang tayong Pilipinong-Pilipino tayo kasi tala tayo nakatingin doon, naghihintay ng ano mangyayari. Pero wala lang, duduan lang. Pero hindi mo rin ano eh. Parang iniisip ko dati lagi yung ano, di ba pag may mga viral video sa YouTube or sa Facebook na parang pag may krimen nangyayari, binibidyohan lang nila, ini-issue nila. Kasi pag nandun ka sa moment, wala ka rin Di mo alam magagawa. gagawin. Di mo alam gagawin. Ako hindi ako masyado. Hindi ko Kasi ako- videohan yun. Tatawag ako. Oh, please. Ano niyan? Tututukan ka pa ng baril Suntukan nun, na di ba? kagad, par. Kasi yung layo natin, Whip out your kung fu layo natin, fighting. siguro, Tawid lang eh. tawid ka Scream lang and sa run kabilang, towards them. ng Street. Tapos ang liit street. pa ng road na yun. Ang liit pa ng road na yun. Parang one way something. So,
Parang nanonood ng live stream ni Manny Pacquiao. Live stream ba rin Kasi mga park, naka-park yun tabi-tabi. Yung pagkakabasag. Oo. Tapos kuha. Hindi naman elbow. Meron, may gamit. Gamit. Grabe naman yung elbow, pre. Sabi na kasi Manny Pacquiao eh. Ayun. Gusto mo ba kayo napabay? Wala Hindi, sila Napa nun. Valley. Nag-shopping ata sila nun. Sa- Ay, hindi. May ibang lakad sila nun. Parang, Basta, may ibang lakad parang sila. wine capital of San Francisco. Kasi sarado hindi yung ako ano nakasama, eh. Hindi ako na kasama. Alam niyo, meron ba kayong idea yung dream Not really something? cancel the place. Dream picnic, dream vacation. Dream. Doon ko nakamit ako yung dream. meron talaga. Picnic. Go on. Grabe. Yung alam niyo yung parang alam niyo yung bench na yung classic bench, 'di ba? May bench. Tapos may upuan na Kahoy. nakadugtong dun sa bench. Tapos yung nakasandal ka lang ganyan. Tapos may puno ka sa hanginan ka ng hangin. Mukha ba akong bench? bench body. Ganun talaga yung pakiramdam, parang I will dream come reserve true my talaga. comments. Yung hangin kasi apakasarap. Mga bagay talaga na masasabi mo na yung kasama sa nangyayari sa atin ngayon. Dati sa Tagaytay lang Legit! tayo. Dati sa Tagaytay lang tayo nagpapahangin. Ngayon sa ano na, Oh, napapawi. this Wow. is so relaxed that I think Stel might fall asleep. Yung pag-uusapan mo dami Hindi ka sa amin maano. so hindi ako masyadong na Tama. Parang iba yung binihil mo naman sa'yo ngayon yun. Yun yung city na Rural. rural. Urban. Urban pala. Iba-iba talaga. Urban. O ano, yung pala iba-iba tayo ng ano, iba. Parang na-topic natin last time. Ano yung mga na-appreciate natin sa Kasi pag nagtutour tayo, di ba, nagtutour. Iba-iba. Para iba-iba yung pinupuntahan. Kaya nagsha-shopping ako sa kung ano-anong nature ang nature. ano mo, Anong amats mga mo. trip nyo? Anong amats nyo? Iba-iba Pinaka-trip. kasi tayo ng- Oh. Iba-iba tayo ng interest. Kumbaga. Yeah. Ikaw, ano bang nilook forward mo Na-enjoy pag ko kabuti kasi yung Cavite, ano siya eh, naabutan ko yung talahib pa siya, tapos naabutan ko yung naging city siya. Tanda mo. So, Baka Emilio Aguinaldo ang na ibig ko expire, pre, sabihin- ah. Ito ibig pala ko si sabihin, Tatalina. parang sometimes gusto ko magpunta sa mga building, sometimes gusto ko mag-enjoy ng nature. Yeah. Kasi alam ko yung pakaramdam both. Ako yung parang experience mo with the locals. Community. Like the back Community, yun, sabi ko streets, sa'yo, di ba? Parang gusto kong makipag the little cafes, Pagtsikahan ka sa mga the eating counter spots. Especially sa Japan, nung nagpagtatag tayo Japan, yun talaga sobrang Okay. excited Got it, Stel. excited ako. Like tipong excited ako makamit ng fans, kumausap ng fans. Yung mga You can come and sobrang- visit my everyday yun yung life. look forward. Nung nafe-feel ko nga pag may kausap tayong Japanese, parang nafe-feel na-observe ka aura mo na gusto mong pakitaan ng Japanese yung Doon ako unang-una. Ay, hindi naman unang-una. Nabilib Ako rin, kay Stel nabilib talaga. talaga Nagulat ako. ako. Nakipag-usap ng Nakipag-usap Japanese siya eh. ng Kaya pag next time na may makausap sa atin, still, ano yun muna? Oo, nabilib talaga ako, Estel. Bukod sa, kasi Cute. sobrang iconic nung moment na yun. Kasi bukod sa nag-speak si Stel ng Japanese, kilala tayo ng Japanese local. Yeah. Oo, Nasa streets, di ba? Tapos parang natulala pa siya na nandun tayo. Casual lang tayo Kure! naglalakad. Ganun sabi niya? Anong kure? Ano ba dapat? SP19. Anong kure? Ano may kure? Parang ito, kure. This. Nani ko rin? SP19. Tapos, ano? Tinanong ko siya SB19 desu ka? ano. Tama ba yan? Tinanong ko lang kung manonood siya bukas. Paano? Sample mo. Yeah. Steady. Isipin mo Japanese ako. Ah, Hindi dali. kasi yung moment na yun, naalala ko lang yung mga basic words. So parang lang siya, bigla siyang lumabas. Tapos ang galing lang kasi naintindihan niya. Sa US kasi, parang, yun, bukod sa Filipino food, siguro yung family ko na nandun. Hindi So ko- it's different for Grabe you. kang pamilya, no? Growing up talaga kasi Si Josh ang representative Hindi ng daga. legit. As in, kahit sa city. Meron. Parang, That's so lovely. never talaga ako na lumaki na, alam mo yun, yung parang may mga pinsan na kasama or mga tita. Kasi ever since 3 lang kami. Wala kaming, parang to go na, mga... puntahan na kamag-anak, pag Pasko, ganyan. Hindi ko na-feel yung ganun. So, parang na-heal ko yung sarili ko and yung mga puzzles na, alam mo yun, pinifigure out ko sa sarili ko. Pakunti-unti na mabuo. Behind everything The that tour. Lost and found. yun yung mga liwaliw moments natin. natin na without work. They're all Iba pa slowly yun sa mga, sinking into mga their challenges ng beanbags. concert mismo. Like mga on the day nangyayari na problems. Like mga music, tech problems. Yung parang hindi pala nasunod yung rider na kailangan natin kaya may problem sa music.
sa mga microphone, sa in-ears, mga ganun. Yung mga naiwan na maleta. Maleta. Oh, Naiwan no. sa ibang bansa. Sa Canada. US, Oo. pero nasa Canada na tayo, tapos Yung matagal. ilang araw, isang araw ba, 2 araw ako walang damit. Oo. Kasi na offload yung bagahe. Tapos Hindi, hindi nakahubad nakalipad ka si lang Kuya nun. Mark. Ha? Hindi nakalipad si Nakahubad ka Kuya lang. Mark. Save na yung damit ko. Hindi nakalipad si Kuya Mark. Josh? Oh my God. Maraming problema pa rin. Parang. Pero Grabe. masaya. Part siya ng tour talaga. Meron ba ako isang gusto kasi favorite ko rin yung downtown ng San Francisco Yung nung naglalakad tayo pababa, papunta doon sa wharf. Tapos tayo, ang tag doon? Yung train Yung sa clam chowder. Yung Ah, Naglalakad ng clam that chowder. sounds like a nice day. Umikot tayo. Tram. Nag-ice cream tayo ng letter G yun Nagtram tayo pababa. Girardelli. 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 Fisherman's Wharf yung pinuntahan natin. Di ba sabihin yung Girardelli. Girardelli? Chocolate. Well, you've said it about 4 times. Ayun. Yung nagtram tayo. Ah. Tapos sumabit pa tayo sa tram. Palitan tayo Oo nga, experience. no? Sabi. Kasi yun yung nila, pangarap yun ko talaga yun eh. yung... Alam mo kasi, nakakamiss alam mo transformation. isa sa maganda kasing kaya nafe-feel nyo yung experience kasi nang pumunta tayo nung time na yun, medyo winter pa. Malamig. Malamig lang. Pero Mainit alam yun, mo, masyado ma-enjoy. 'di ba pumunta ako nung yung tour namin ni Kuya Eric. Init. Masaya siya pero iba yung feeling Mainit. pagka talaga like winter kasi doon mo mafe-feel na nasa ibang bansa pag medyo malamig. And that's how I feel like when I go to warm countries. Winter. It really feels different. Tram. Pilipinas na lang ako. Grabe. Ano ba meron nung tour? Yung Texas. Washington. Texas. Init. Yung 5 minutes pa lang, may sunburn ka na ata dun Pero masarap din pagkain, Init, no? yung ribs, ay yung mga mga Steak. baby back ribs. Yung kumain tayo ng grill something. Bumili ako ng carpet. Carpet? Tapos ang mapapansin mo dun sa Texas, lahat ng sasakyan, ang lalaki. Yeah. Yung, off-road Jenny? cars ang uso. Mahilig Yung mga sila sa Dodge, pickup Dodge na talaga. Ram, ang talagang, napansin yun. ang ganda. As in, pati yung sasakyan nila, designed Pang na parang cowboy. bull. Alam mo yun, yung mga so parang grabe talaga. As in, makikita mo, feel mo talaga, uy, Texas, ganun. Washington, maganda rin. Maliit lang siya na, yung parang ang liliit ng lahat ng building. Yung Talaga? Gumala kami. Si Mama Mac. Mama Rin. yung may tornado. Yun yung masarap, Tahimik. masaya. May hurricane Tapos alert, yung mga may tornado challenges. alert nun. Yung isang hotel natin before, may warning na bawal bumaba kasi may nakawalang wild What? coyote. Ayun o. Sa LA. Yung isa naman, isara natin yung mga doors kasi may nakapasok na kriminal na hinahanap ng mga pulis. What? Nalala niyo yun? Sa Tapos, Boston. Yung nakita nila America's Mama Ring sa crazy. labas ng window nila may nagbabarilan. Talaga. Oo nga, noong time na yun, maraming Gabi. pulis sa hinahanap talaga. Oo. Tapos meron pang isa, yung tornado nga, may tawag dito, may warning ng tornado warning, pero sa sobrang gutom, tumawid Boys. sila para bumili sa isang Sa restaurant. napakahangin. Pero lumabas ako, sobrang lakas. Oo, tas may parang hinahangin. Yun yung mga natin, mga experiences. Pero okay lang yun. Tapos yung isa pa yung hotel natin na nag-alarm kasi may fire daw. Yun sa Canada. Canada. Sabi Tapos hindi ko, tayo no? lumabas, nasa hallway lang tayo lahat. Kakaiba Boys, yung mga that's problema awful. dito sa Shell, I have also done that though in a hotel. Pero, maaalala mo lang siya kapag inupuan mo talaga siya at Ganun inaalala. Pero hindi natin siya naaalala kasi tuloy-tuloy yung work natin. Pero masaya siya mga experience in a way. Kahit yung mga calamity or, hindi mga calamity, parang alam mo yun, medyo, in a way, medyo nakaka-alarm. Pero kung saan, biro mo, tornado, makarinig ka ng tornado sa Pilipinas, hindi basta-bastang ganun, pre. Pero isa sa mga gusto ko, nung nagpunta tayo sa West, yung may calorie yung mga pagkain. Oo. Gustong gusto ko yun kasi parang We have that over everything, pal. Come here. Lahat ng serving sa ibang bansa sa US, pang 2 tao. Oo. Yung isa mong bibilin, hati na lang kayo eh. Oh, well, if you come here, you get servings for half a person. Na iniipon ko. Sa akin, Twice the price. With calorie details all over it. So you can feel really guilty and feel like you spent a lot of money. Pag binuksan mo yung wallet ko, andun yung mga dollars. ako, nilagay ko din Oh, sa alam bag nyo, ko, ako- nabilang ko kung magkano. Ang dami talaga. Magkano? Alam mo ba't di natin nagagastos? Bakit? Kasi ang dami mong nalilibre sa atin. Malakalaki. Ang dami nalilibre. Sama-sama kasi tayo. Ang dami na pala nangyari, no? Nakakatawa lang kasi yung experience natin ngayon. Pag binalik kami yung experience natin dati, di ba? Kaya tutour tayo, punta tayo nung ano yung pinakaunang tour natin? Wayat. Davao. Hindi. Yung dito lang, yung local.
yung wala pa tayong EP. Yung Go Up na ano, Bacolod? ano tayo? Go Up, Yung Bacolod, mga nationwide ganyan. Bacolod. Go Up concert. Di ba? Anong tawag Isipin mo nun? yung kinakain Ano natin. tag sa concert na yun? Negros. What's up, Negros? Oh, Nag-busking pa tayo sa mall. I heard all Tapos about ano lang that. yung nagsushoot sa walang tao. Yung ganong moment natin, ganito na siya ngayon. Ayun, Iloilo yun. Ganito Diba? na siya ngayon? Parang yung dati natin. Walang nanonood. Ganon Marami sa mall. nanonood. Ngayon sa LA na tayo nagbabasking. Kasi Kinakainan natin, di ba? yung Pero, event natin nun, di ba? Go. Nakakatawa. Sorry. Sa tour, gusto ko lang tanongin, kamusta kayo nung tour? Kasi hindi naman tayo nag-uusap dati nung tour eh. Pero yung tour... Atin lang. Yun na yung di pinakausap ba natin. nabanggit mo rin na tawag dyan? Yung parang na-burnout ka, ganun. Pero hindi tayo nagkamustahan. Hindi siya araw-araw masaya, hindi siya araw-araw masaya. Parang kang arami ka na homesick ka, na iba-iba rin yung ano mo. Parang Yeah, a little bit all over the place. Para ka ano yun yung pag kuwari ikaw, 'di ba? Pag hindi ka nakakain ng maasim, may ano? Cute. Pag di nakakain ng maasim? Kuwari sanay na sanay ka sa bagay na yun. Yeah. We get it. Hindi lang homesick eh. May tawag doon eh, yung Naninibago. hindi, yung Naninibago. inaano. Kuwari like example, yung mga nag-yosi na tao. Tapos bilang nag-stop sila completely. Ano yun? Withdrawal. Para ka may ganong ano siya. Kasi parang nawala ka agad sa ano. Nawala ka sa circle mo dito sa Philippines, yung mga usual na nakasanayan mo. So parang may mga iba rin yung behavior. Pero grabe yung tour. Parang personally, it took its toll on me din. Kasi hindi ko sinishare. Pero ano kasi okay, parang feeling ko pag sinishare ko yung mga ganong problema, parang feeling ko, ang weak ko, parang bakit di ko ba kaya na sarili ko yun? Totoo. Pero nung tour talaga, hindi ko na siya kinayanan. Parang nagka-panic attack talaga ako. Nung- Madalas na Really? nangyayari sa akin yun. May moment ka, di ba? Yung nag-perform kang kumunoy. Oo. As in, nanginginig ako, nahihilo You had ako, panic nahihilo ako, attacks? parang gumagalaw yung mundo ko. Tapos, parang babagsak ka na hindi. Oh my gosh. Nanginginig ka. As in, nanginginig yung katawan na parang konting kalabit lang, parang startle. On what stop did you perform Kumanoy? Hindi ko alam kung ano yung dahilan niya, pero for sure may trigger siya. Tapos parang Fatigue, overwork, Hindi ko alam, stress. over everything. Emotionally, mentally, syempre. Emotionally. Definitely. Parang hindi naman ako umabot sa super ganyan. Pero nung Wyatt tour, parang ganyan yung na-feel ko na wala na akong nararamdaman. Parang gusto ko na lang pag papasampa pala ng stage, gusto ko na siyang matapos. Really? Pero nung pagtatag, na parang Energized ka ang naano ko na lang doon, kahit anong mangyari, kailangan na lang masaya. Kaya kung pansin nyo, baliw-baliw ako lagi pag magko-concert na. Anong feel- baliw-baliw? Yung parang kung ano-ano ginagawa ko, para lang hindi Parang ko maisip loko-loko, na, ganon. oo, niloloko-loko ko na lahat. Pero para lang ma-feel ko na masaya dapat to, hindi to work. Kasi nung pagtatag, nagkakaroon ako nung parang, alam niyo yung minsan pagtatamad kayo pumasok ng school, ano na naman, Monday na naman, Tsa. pasok na naman. Nagkaganon na ako. So, to overcome that, ginagawa ko. I mean, it's good that he's working through that, but that's tricky. Ko lahat. Because I think that might Try ko keep maging coming masaya, back. ganun. Yun lang. What is the Kasi actual yung issue? Parang pag-usapan ng struggles ng pagiging artist, mahirap din eh. Lalo na kung ano, yung ikaw lang yung nagbibigay. Hindi ka naman talaga, parang nauubos ka minsan. Alam mo yan, yung ganong feeling. Ganon yung na-feel ko minsan din. So I feel like ganon yung parang certain ano rin, di ba? na-amaze nga ako kasi, di ba yung pagtatag, di ba, nag-asa ko sa inyo kung ano yung mga genre na pinili nyo. Tapos specifically, may bilanggit ka sa akin about parang blinding light, Ilaw. shimmering ilaw, Yun nga ganun, yan. kung bakit ganun yung story. Somehow, parang yung buong pagtatag talaga na album, sinoshow talaga yung journey natin. Hindi ko alam kung nagkakataon lang yon, pero nakikita ko habang nag-unfold yung tour, parang, oh my God, parang ilaw to. Parang alam mo yung moment na yun, parang ilaw to Parang sasay mo, nababurnout ka, parang bakit ganito? Masaya ako, nakamit ko na yung pangarap ko, bakit ganito? Tapos yung Crimson naman, parang ano ka, hype na hype tayo kasi ito yung moment na daming tao. Tapos yung gento ganun siya. So parang, di ba parang ganun din yung ganun din yung naramdaman ko sa pagsibol. So parang iniisip ko, somehow, di ba nakwento ko rin sa inyo yung about dreams na parang yung may nakikita akong mata. So napapaisip ako, itinilaga ba talaga tayo dito sa ganitong part na to? Kung bakit na nararanasan natin yung mga ganoon, kung bakit tumutugma yung mga story. So, hindi ko lang alam. Pero, pag nare-realize ko yung gano'n, yung 6 na kanta na yun na yung parang in-encapsulate niya yung story natin. Sabi ko parang,
thankful ako kasi ito tayo ngayon. Parang nandito tayo ngayon. It's really good to hear them talking about stuff like this, you know. Parang naka-puzzle siya. Nung sinabi mo yung parang tugma siya sa mga songs, bigla akong naisip yung Freedom. Kasi feeling ko, yung Freedom na song, parang feeling ko, tugmang-tugma siya sa feeling ko nung nagtutour tayo. Kasi ako baliktad, during tour, dun ko na-feel na parang sobrang free ko, tas kaya ko gawin lahat during tour. Sobrang, hindi ako napapagod, pero mas nangibabaw yung saya during tour. Tapos sobrang na-enjoy ko yung every time na lumilipat tayo ng city kahit walang tulog. Sobrang na-enjoy ko ng super yung tour. Di ba? Weird talaga. Bakit? Ano ba siya? Parang coincidence. Manifestation ba yun? Ano ba yun? Hindi mo masabing manifestation. I love how deep this conversation has suddenly got. We were talking about stuff that they enjoy. And now... nangyayari, pero... mangyayari. Parang nangyayari. Nangyayari ba sa inyo yung ganun minsan? Yung parang yun nga nagdi-dream? Kasi deja vu ba? Hindi naman siya deja vu. In a way, para siyang napanaginipan mo pero di ko sigurado kung yung mangyayari talaga siya. I feel like baka pwedeng ganun din yung yung nangyari nga with the coincidences na nangyayari. Napanaginipan nyo bang pinadalhan tayo ng letter? Hindi ko napanaginipan niya, pero di ba parang iisipin mo, nagawa yung kanta. Tapos, nangyayari yung nag-unfold yung mga events. Tapos ma-realize mo. Parang namamanifest. Oh, it gives you chills, doesn't it? Tapos doon na nabuo yung salitang ito na pinakamahirap nating laban. Pinakamahirap nating laban. Freedom. Going there. Weird. Umuwi na tayo ng tour. Pero hindi pa tapos. Kasi bumabalik pa tayo ng iba't ibang bansa. Yeah. Indonesia. Oo, ang dami nun. Ay, ko yung sabi ni Ken, parang minsan mamimiss mo na na lahat to parang opportunity or natitake mo for granted. Natitake mo for granted. Pero bakit nga ba ikaw? Pinaka siguro dyan maganda sa this is why natin. Although kung ako SB19 are completely different to everybody else. This kind of introspection. Problems, nangyari yung mga and they are yet to achieve like the big massive goal, but they're already looking inwards. Pero siguro yun yung coincidence man, pero yun talaga yung nagpatatag at kung anong talaga yung meron sa atin ngayon, kung paano natin naitatag si Wanzi, si SB19, parang nakita natin siya as siguro alam mo yung hindi we're in control, kumbaga. Parang hindi ka na yung parang basta-basta or mawawala. Kumbaga parang may building. Talagang natin, medyo maganda yung foundation natin. And ngayon hindi na tayo basta-basta umuuga sa mga simpleng problems. It will take more than siguro yung mga pinagdaanan natin bago tayo mapatumba. Kaya parang ngayon parang hindi na tayo ganoon ka parang how can I say this? Yung parang ka-emotional. Katulad before, konting may masabi yung ibang tao, medyo nagiging tayo emotional. Ngayon, mas nagpa-focus tayo sa solutions. Parang gano'n na yung nangyayari sa atin. Balikan natin yung moment na nagpe-prepare na tayo for one zone. Tapos bigla nating receive yung letter dun sa, anong studio yun? Ala ko, in my head, napamura talaga ako. Those smiles that appeared on their faces were not happy smiles. Tatlong araw pa. Tatlo pa. Pero, di mo na kaya. Meron ako although siya sa akin, it's parang hindi, uy, nakapanghina naman to. Pero may sa akin, hindi ko alam kung it's because sadly, Josh has been used to this throughout his life. Ganun sa akin. Ganyan sabi ko parang, uy, exciting. May nangyayari na namang There's a really specific psychiatric term for that. I can't remember what it's called. Yun, hindi ko gusto yun. Siyempre, very, nakakaubos and nakaka-depress. Yung tipo tinatry mo pa last minute gagawa ng paraan Pero yung thought na may mangyayaring something na para may challenge ka na naman na binigay sa'yo, parang na-excite kang i-solve. Gagawa natin ng paraan to. Something like that. Pero, not at the cost of ganyan. Hindi ko rin expect na ganun siya kabigat na I don't think anybody did, to be honest. Isa-isa na lumalabas yung problems na pwede natin kaharapin.
Sabi ko na, grabe to. Malaking toll to for us. Malaki yung, para ano siya, pipigilan tayo gaganunin tayo di ba? Ano ka talaga Kumbaga, umaangat ka na, bilang hinila. Alam mo yung patalon ka pa lang? Nakakahawakan ka na. Sinubaran ka ng shorts, no? Yeah. Alam mo, Grabe yun kasi, ang laki ng prod, may mga timba-timba tayong props. Ganyan, di ba? Ang laki nun. Tapos yung isa sa dancer, Pilay pa yung kamay. Marlouie. Alam mo nung time na yon, yung dumating yon, tapos di ba ang dami nangyari. Doon ko rin napatunayan na hindi lahat ng taong nakasama or nakilala mo nung nagsi-start ka. Ano pa? Like kasama mo hanggang dulo para tulungan ka. Yung moment na na-receive natin yung letter, paano ba yun? Sa'yo, ikaw ba unang nakaalam, Pablo? Ako yung unang nakaalam, tapos sinan ko pinakita ko kanino. Hindi ko alam. Kano ako nang pinakita? sa atin, Parang nagre-rehearse kasi Lahat nun, tayo, tapos lahat tayo. pinatigil Nagre-rest kami Pinatigil. noon. ay, nakita ko yun. We get a reenactment. Tapos nag-chat mama ko. Tapos, patayo ako. Para katabi mo ako nun. As in parang, parang Oo, naalala ko na. Alam mo kung ano yan? Sa ipin natin. Liham. Diba? May liham na dumating. Liham na dumating. Liham yan, pre. Naalala ko. Liam pa no. Di ba, Habang pinag-uusapan nyo, nagpapacheck ka pa sa akin ng tiles na gagamitin mo dito sa lilipatan mo. Anong bagay ditong tiles? Pero may problema tayo. Oo nga pala, no? Nagpapacheck pa to nung tiles niya. Siyempre, eliminate one problem at a time. Tapos pinapunta tayo Because sa you knew they'd get through it. Look. pinahinto yung ang dilantay. Patay. Balat kayong himalaya. I don't know whether to laugh or cry right now. Tapos pinapunta tayo sa kotse. Tapos tinawagan si attorney. Walang magsasabi kahit kanino. Bawal ikalat. Sa atin lang. After nun, natuloy. Honestly, do I nag-rehearse laugh pa or do I tayo. cry? Nakapag-show pa tayo. Pero after nung concert natin, grabe na yung stress na binigay. Nag-practice pa tayo pero yung utak mo wala na doon. I can imagine. Ginagawa na lang. Grabe no, parang di ka makatulog. Ano na mangyayari? Indun tayo sa verge of parang, ito na ba yun? Ito na ba yung peak? Pero yung sinabi mo excitement, ganun din yung na-feel ko nung una. Nung nabasa. Ganun talaga nalaman ko, makasira ulo. Parang, uy, shucks. Alam mo Something new. Kaya sinasabi niyo, pure boy si Justin. Hindi mo naman Nakaka-excite kaya nung time na yun. Pero nun nga, after nung concert, parang, hala, yung mga brands, yung lahat kailangan natin i-rearrange everything. Tapos, ako kasi kasama ko si Dico sa bahay, di ba? Matutulog na ako, naririnig ko pa siya sa labas ng kwarto, kausap. Oh gosh, yeah, you even brought it home with you. As in, yung mga staff natin, sila Lea, si Ermey, yung mga core, saka yung mga attorney, hindi talaga sila natutulog. Yung time na yun. Di yun, nawala. Tapos ilang linggo tayo hindi makatulog. Ang pinaka nakakatakot doon yung cancellation ng I got this like kasi iba-iba yung ball in the opinion bottom of my stomach even hearing about it. Cancel na lahat. Yun nga, Nang maaga. Pero ang hirap lang kasi may ibang mga involved na tao na gusto yung buong business ba ng tour? one by one, parang piecemeal yung pag-cancel. Tinatry kasing i-resolve. Para siyang nag-wish tayo na merong I hope that will put some people to ease who were kind of irritated at the last minute cancellations. Hindi siya mariresolbahan dahil malaki yung kailangang gampanan ng isang tao para ma-clear yun pero hindi rin kayang gawin. So, parang tinatry i-stall pero hindi talaga. Grabe Ganun yun. yung nangyari na. Hirap na. Kasi hindi lang, parang yung effect sa atin, hindi lang nasa atin, lahat ng katrabaho natin, and especially mga fans nga na nag-aabang, nag-prepare for that tour. Yung dapat Singapore, Thailand, Dubai. May isang show na muntik matuloy. Japan. Tapos nagwo-worry tayo kung tutuloy ba yung show kasi wala tayong rehearsals, wala tayong training, anything. Kasi naman, araw-araw tayo nagmi-meeting noon, buong araw. Parang buong araw tayo, buong linggo, buong buwan tayong may problema. Tapos biglang sabihin, possible matuloy yung isang leg nyo ng tour. Tapos parang tayo, paano makapag-perform ba kami ng maayos na may gantong iniisip? Ito na rin siguro yung parang perfect opportunity para mag-apologize dun. Siyempre, alam ko marami kasi lumipad parang bumiyahe, nag-book ng flight. And of course, flights, hotel, yung mga hotel, non-cancellation, non-cancelable na yun pag nandun ka na.
lalo na Leave pa sa work. Oo, mga so leave. I just gusto love po them namin so much. mag-sorry syempre dun sa mga tao na naapektuhan. Talaga I'm po, sure hindi that namin 18 ginusto knew siya. that, Hindi na right? talaga namin. During that time, very internal siyang sinusolve and hindi po talaga kami pwede maglabas na kahit anong information. Pero, sorry po. And hopefully, yung iba, syempre, parang na hindi kumbaga naka-move on or hopefully merong iba kaming naibigay or alam mo yun, in a Compensate. way na ma-compensate ganun. Pero alam natin hindi natin mapapalitan kasi yung efforts saka yung ibang yung gastos time. nila na hindi naman related sa pero ayun po sorry sa mga ganung setbacks Naapektuhan. kasi kahit kami rin talaga kami down lalo na ng mga time na Pero alam nyo, doon ko talagang naging super thankful ako sa ka-work natin nun. Kasi kung isipin mo kung wala pa masyadong onesie, sila Dico, sila Ate Lea, si Ate Bea, sabi ko, paano natin to susolusyonan kung tayong 5 lang yon? Parang Naalala ko nga yung mga time na bago pa natin wala pang Ate Lea. ay, si Ate Bea pala. Wala pang Ate Lea noon, nahihirapan din siyang kausapin tayo. Wala si Ate Lea, si Kasi Ate diba Bea nasa pala, ano pa siya? Ate Bea, Kuya Yani, Ermay. Tapos Tsaka muntik si pa siya, Sayan. tapos nahihirapan pa siya mag-decide kung Ah. stay. Wala pa. Tapos walang nag-aasikaso sa schedule natin noon. Kaya wala ring movement sa SB19. Oo. Kasi walang training, paano yung mga naiiwan na... Ermay na sa atin na. Ermay, oo. Ermay, Sayan, Ate Bea, tsaka si Dico. Oo. Yung mismong kailangan natin as artist, yung RM, wala Wala tayo. sa Walang atin nag-aasikaso paano yung kilos ng rehearsal, training, ganito, ganyan. Wala. Kasi I mean, yung mismong RM natin, bawal natin kausapin. Nung time na yun. Pero Time na yun. inaasikaso nila, pero hindi lang, mahirap lang connect kasi nga nagkakaroon ng problem internally. Pero isipin nyo, kung tayo lang yun, wala sila. Actually, unang-una pa lang doon, yung issue na to, dapat hindi natin na-experience eh. Grabe. Hindi siya nakakaano. malaking setback for us and sa fans natin. Yung time na yun. Kasi yun nga yung para sabi ni Pao, patalon ka pa lang bilang nangyari lahat yun. So siguro yun yung parang sa akin ngayon, sabi ko na sayang yung opportunity, sayang yung mga pinaghandaan natin na matagal na mas na He's saying this a lot, Josh, is about seizing the moment, taking more from the opportunities that you have. Habulin at try. I wish we could hear more about that. So, ngayon masasabi ko naman syempre buti na lang na na-regain natin at syempre hindi nagwakas doon, 'di ba? Parang 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 at least na although marami talaga nangyari na pangit. Ngayon pag tinitingnan mo, naging matatag tayo dahil sa experiences na yun. Sila attorney, talaga, grabe rin effort para sa atin. Attorney sila. Tapos, ayun nga, sabi ni Josh, at least, parang kung titignan natin ngayon, For whatever reason, they needed at to least go marami through tayong that. natutunan It sa needed to be a life experience na lesson. yun. And I Kasi truly pag sa believe that umpisa, God will not put you through something that you cannot Pero pag- handle. Everyone is dealt some sort of card. Inisip mo It's very, like, very unfortunate though. four moves ahead, para mga ganun, or 3 moves ahead, para mas makikita mo na okay, doable to. Magagawa natin ng paraan. Tapos iba na yung feeling nung pwede na ulit gamitin yung SB19. Buti na lang. Anong event ulit yun? Yung pwede na gamitin yung AA. Buti na lang. Parang, grabe yun, iba yung feeling. before I come back. at least hindi tumagal ng sobra yung issue na nauwi naman sa mabuting usapan. Parang nung naayos na napag-usapan na kung anong mangyayari, naging clear na lahat. Parang luwag sa... Tsaka Still, what did you do? Yung meron akong favorite verse, yung Romans 8:18, yung parang, yung the joy that is coming cannot, the pain that you've been experiencing cannot be compared to the joy that is coming. Yun nga, pagkakamit natin ng name, AAA, yung araw din yun, ang dami nating awards na natanggap. Tapos gigil na gigil ako. Yeah. Ako gigil na gigil ako mag-perform So parang newborn ka,
Tapos pinakilala ka ulit as SB19. Tapos yung unang pakilala sa'yo, pinaulan ka agad ng praises na Tapos ang saya din nun kasi yung mga tao, yung fans and casuals, nababasa ko yung mga sinasabi nila sa social media na, wow, finally, pwede na ulit nila gamitin yung SB19. Tapos parang bukod sa atin, sobrang saya rin nila kahit yung casuals. Parang buti na nabawi nila mga ganun. Oo, ang dami. Kasi nga 'di ba, parang first ulit natin yung na-event, tapos biglang lumabas SB19 na from Pablo Stelke and Justin. For the long run, puro Pablo, Josh, Telke, and Justin yung ginagawa nating name, 'di ba, sa mga Kilabot testings din yan, natin. kilabot yan. Tinanggal Sa ko mga rin yun brands, sa mga social Aha. media natin. Meron akong highlights doon, ang pangalan Yesby, kasi bawal gamitin SB19. So parang ganun. Nung nabalik na sa atin, ang dami lang speculation. Sila, binili ba nila yan? Bumalik ba sila? Or kung ano-ano. May nag-sorry ba? Ganun. Kami po ay dumaan sa mabuting usapan. Naramdaman nyo ba yun? Probably what should have happened in the first place rather than the serving of certain Naramdaman papers. kigigil mo nun eh. Oo. Naramdaman kigigil mo nun eh. Pasama, Talagang ano. Tsaka That was such a good Every time impression. na may nakakasama tayo My ng matatanda, ears. parang kailangan mo lakihan yung galaw mo, gano'n. Yung parang ito na yun eh, moment na binalik, para ka nakakulong or handcuffs. Pero pagdating dun, feeling mo natanggal lahat ng ng pumipigil sa'yo. So talagang gumaan. Parang si San Goku nung nag-training eh. Maganda yung opportunity na yun for us. And I feel like sa future, maganda na. Siyempre, pag nagkaroon ulit ng AAA, mali mo, hindi lang din tayo yung marirepresent. Exactly. Pero marami na sa Look at Pablo's face Pilipinas light na up at hearing makakasama that. rin tayo na mga groups at saka mga OPM artists, di ba? After nun, For sure. diretso na eh. AAA, tapos nakabalik na tayo ulit sa ibang Asia Tour, tapos pinali. Hooray. Tapos, amazing. Amazing talaga yung pagtatag. Talagang nilive niya yung word na pagtatag para sa grupo ng SB19. Hirap nun, no? Alam mo yung kasabihan na parang pag madali mo nakuha, Yes! madali lang din mawawala. Sa atin, I absolutely talagang agree. sobrang hirap bago nakuha. At sana, hindi Slow and steady. ganun kabilis mawala, di ba? And I feel like na nagagawa naman natin ang paraan. Grabe, no? Wait lang, may naalala lang ako. Ang galing lang. Kasi before, di ba, ayaw natin yung name na SB19. Ang galing. Dati ayaw natin yun, di ba, yung SB19. Parang nung nalaman natin. Cringe. Corny. Cringe. Ano yung mga options na name natin before? Tough Child. Ano ba yung mga Tough idea nyo? Child? Wala akong nun. We were about to be tough child stands. Boys on the Block. Boys on the block. Paradox. Yan, paradox. So, I'm yun na so nga, glad they didn't go AAA, for any of tapos those. Dire-diretso na ulit, nakabalik na No tayo on offense if track. those groups are out there May somewhere. Asia Tour tayo. Ano yung may Asia Tour nagdanaan natin? Japan and Dubai. Dubai. Anong na-feel niyo ng TFT? Ako, kabado. Pero alam mo yun eh, proud moment yun eh. Na-invite tayo dun eh. Kagalingan mo talaga. Parang AAA. Pero mas kabado ako dun actually. Kasi It's different. talaga. Tsaka ano yun yun? Bakit yung show din naman no? So, beses lang. Hindi, iba eh. Iba kasi yung recording. Tapos pinapanood ko ng mga tao. Parang naka-focus lahat. Doon kasi entertaining pag-show. Pero pag doon, Alam mo yung feeling na, alam mo yung sa mga prison, di ba merong kwarto yung mga detective na hindi nakikita. What an analogy. Ganun yung feeling ko na parang pinapanood tayo. Nandun sila sa- All the Nagmamasdan judgy tayo eyes na- were looking inwards. na magkamali or ginajudge tayo. Yeah. Doon sa mga game Ako naman may performance na. different. Para ako yung aso na overwhelming yung energy. Yung parang sobra naman confident. Parang sumasobra na Because yung you're like that, binibigay. Yung JC. parang, natatatapon na, gano'n. Overflowingly confident. Umuwi na tayo. Finale na. Shucks, finale. 2 days din finale natin, no? Yung, masaya yung finale. Parang ano siya, closure. Closure. Closure talaga siya. Tapos naalala ko pa, ini-interview ako nun. Parang, ano yung pakiramdam mo na ganito na lahat? I'm just happy na, yung closing ritual natin, lagi lahat ng pamilya pupunta. Yeah, after, tas lahat sila, proud na proud. Pati yung mga friends, mga artista na pupunta sa likod. Basta yung part na yun nga yung parang, although medyo paulit-ulitin natin pina-perform yung mga songs natin, yun siguro yung special moment na naramdaman natin na closing na talaga ng era na to. Alam mo yun, yung finally, bago na yung mga ipa-perform natin, pero hindi pa rin Yan eh, nararanasan mo yung parang, ano yun? Naranasan mo yun. Tao. Hindi yung parang nababurn out ka. Kasi nga, parang pag ulit na yung ginagawa mo,
Yun yung yun din same yung- routine everyday. Para sa mga writer, yun yung tag na writer's block na parang, shit, ano na yung gagawin ko? Wala Ano na na akong next? magawa. Wala ka ng purpose. Ano ba yung pwede natin gawin sa susunod? Masasabi mo talaga na yun nga, na-live up ng pangalan ng EP natin na pagtatag. Yung pangalan niya talaga na pagtatag. Absolutely. Lahat tayo kasama dun sa journey and naranasan natin kung ano yung process na maging isang matatag na individual and maging isang matatag na member ng SB19 and maging isang matatag na haligi ng 1G rin kasi as Yes. employers, 'di ba? Tayo rin 'yun. Ang lesson dito, hindi porket matatag ka na is magpapakampante ka na. Kasi maaari pa rin mawala sa iyo yung Tama. binild mo, yung Oo. tinatag mo. Tama. Galing mo So you dun. have to be strong. Is it good to Kailan wrap tayo up of the tagapinil? whole thing? Siyempre po, gusto rin namin magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aming atin-atin lang special episode. Sana po ay natuwa kayo at marami rin kayong lesson na natutunan sa aming storya. Siyempre po, maraming salamat din po sa nanood ng documentary namin, sa lahat ng tao na ginawang posible ang lahat ng to. Kasama namin kayo hanggang sa dulo. Maraming salamat po. Thank you so much. And that's a wrap. See you on our next episode. Laging tandaan, lahat ng to, atin-atin lang. So I really love that they're not calling it quits, seeing you in the next episode. So they will dip back into this whenever they've got something to talk to us about. And just because they've talked about the documentary right there, I do want to mention, obviously, I don't know if I'll ever get to watch that documentary. And I do hear that obviously they talked a little bit perhaps about these struggles. And I felt quite out of the loop of that. I know that 18 of them kind enough to share some of that stuff with me, but you still feel out of the loop. So for them to actually sit and talk about what was going on, I feel a sense of relief. Like, it's the first time I feel like I'm going to be able to get over it, because I hold a lot of resentment and anger, and it's so much frustration every time I think about that. I go right back to that feeling of, what are they going to be called? How is this going to work? Is this the end of SB19? And I feel like, having heard them talk it through, we can 100% put it to rest. So it's really important for them to come out and talk about this stuff, and they always do so respectfully. And you just have to respect them for that. And this was so lovely, wasn't it? Because it was super chill going into it. Them on their bean bags and their little socks with their snacks, like being absolutely carefree, eating. And we got into it. We were talking like a little bit superficial, like random fun stuff, a little bit of awkwardness where we're trying to get into the conversation. And then suddenly we hit that period of getting into the real deep stuff. The minute we start talking about dreams and how did this happen? How did they all meet? How is it that 5 people come together with the same dream? I really love it, because we talk about this sort of stuff so often as well, and it's so lovely that they talk about it as well. And their brotherhood is just so incredibly beautiful. The kind of testing times that they went through during their training and debut years, this bond is irreplaceable. They are not friends. They are not group mates. They are brothers, 100%. And I just really, really love the dynamic of this group, because so often in interviews you see a certain person will perk up or be an entertainer. But on this occasion, in this podcast, Stel was a lot quieter than we see him. And perhaps there was a lot running through his mind. I don't know exactly when this was filmed, but I just really like that they're so comfortable with us that Stel didn't even for a second think that, what am I doing? I need to put on this fake, hyper Gemini self of mine. He just didn't do that. He was just so incredibly natural. Others were more forthcoming with their views, and the conversation was flowing. And they checked in on him several times to make sure that he was okay, and he perked up and he spoke when he thought he could, or when he had something to say. They're just so genuine. There is no, now that the camera is rolling, now that record has been pressed, we need to be this way. And I think that that is what is making SB19 so different, and why I honestly felt like I was sat on a beanbag on the other side right here, listening to them talking about Pagtatag. And you know how much Pagtatag means to me, how precious it is for me. Obviously, coming into all of SB19's world as a brand new 18, that was my first proper release, going through Pagtatag and kind of living that real-time comeback.
So it's always going to be a really special era. And then knowing like their thoughts on how what Pablo was talking about right there just blows my mind, because I think that sometimes I think about stuff like that, like not to romanticize some of the stuff that happens to you, but you know, him saying that Hug to Tug literally manifested itself. It's really weird to think about it that way. And you know what? Next time they release an album, I'm going to look at it through that lens. Like, is what is in this album right now going to manifest the next 12 to 18 months? It's a really, really interesting way of thinking about things. I absolutely love it. I did try to make a few notes, but honestly, it's like barely anything. I was just too engrossed in what they were talking about in the whole mood of this podcast. And I'm really grateful that I get to watch it with you. Please do talk to me about everything that happened in this. I do just want to say, I know I said that I didn't see many clips or I stayed well away from everything. There was a moment where Ken, he twists the tissue and then he has it up his nose. And I didn't see him do that in this because I was so engrossed in the whole conversation. I honestly didn't see him do that. Did he do that in this? Yes, I'm asking you this ridiculous question because I saw him playing with the tissue and then I saw him rolling it into like a cork. But then I don't know what happened with it because I was looking on the other side because they were talking about something quite serious and I was just so engrossed in that. It's interesting, isn't it? Them talking about what part of the tour they enjoyed and then slipping in where they struggled. Pablo suffered panic attacks during the Pug to Tug World Tour. What brought that on? And you know what I relate to with Josh so much? Him saying that things were just happening. They were doing their stuff and then this issue came up and he was like, oh, okay. You know, you expect it. I relate to that so much. I think sometimes my mum always says to me that a certain thing will always happen to you because you're so afraid of it, because you're constantly, that is your worst fear, and it manifests itself in lots of different ways, like through like a really simple, like, I don't know, a day out, through work, through a relationship. I'll always come across that issue in that area. And yeah, I really believe it. And I think that if you're constantly kind of like, if you're living in that, if you're thriving in that, then it will come up again. And yeah, as I said, there is a specific term for you're expecting for something to happen and it excites you, even though it's not necessarily a positive thing. There's a technical term for that, which I cannot think of. And it makes me feel really sad. But yeah, I think we could all channel our inner Josh Cullen every now and again, couldn't we? The way that he just goes out there and attacks and he's like, problem? Bring it on. When is the next episode? I can't wait to hear what you have to say about this. I had so much fun watching it with you, and hopefully I won't get into too much trouble with like screen recording it and uploading it. Fingers crossed. We'll see. Thank you so much for watching this with me. I hope that you had fun. And until I see you next time, take care. Stay safe.